Yan, good day mga kanyor. So welcome back naman sa ating YouTube channel. So hapon na ngayon, pagkatapos natin magpakain ng ating mga alagang manok. So mayroong nagtanong sa akin na gusto daw nilang mag-umpisa sa pag-alaga ng manok pero wala silang space. So ngayong araw ay pag-uusapan natin kung paano tayo mag-alaga ng manok kahit wala tayong kasing laki ng mga farms na makikita natin sa mga vlogs or sa mga farm na meron talaga silang land area na malapad. So ang aking ginawa dito ay ito ay backyard farming. At isa sa napili ko na alagaan, ito yung mga uri ng manok na malalaki or tinatawag na giant breeds of chicken, which is ito yung Shamu, Asil, at saka mga Basilan at Holuano. So ang ginawa ko dito ay nakatira kasi kami sa pabahay, parang national housing dito na sa area namin, kaya medyo kukunti lang yung space. Hindi tayo pwedeng mag-alaga dito at mag-pre-range ng manok dahil yun nga, marami tayong kapitbahay. Medyo madumi yung mga ipot nila at saka makadisturbo yung mga manok. So walang hadlang na hindi tayo mag-alaga ng manok dahil kahit konting space lang pwede tayo mag-alaga ng Shamu. So ang Shamu ay isa sa manok, uri ng manok na tawag natin maamo. Hindi sila katulad ng mga darag or mga ibang breeds ng manok na malakas, sila mailap. So ito, kahit malalaki sila, ang karakteristik ng Shamu ay malapit sila sa tao. At lalo na pag palagi nyo silang hinihimas at pinapakain, malayo pa tayo sa sa tingin, sa makikita tayo nila sa malayuan ay umiingay na sila, nag-iingay na sila para gustong kumain. So tapos natin kumain, yan, busog na sila. So ito yung tips lang sa mga gusto magsimula ng manok. Pwede kayong magbili ng ganito, limber. Saka katulad dito sa taas, ito. Yan. Kasi yung Shamu or mga asil, hindi naman talaga sila kailangan free range. Pag pinapakain lang naman natin sila ng mga feeds or mga vitamins na painom natin. So after natin siya dito ay pakupahan or mate dito sa rooster, standang, pwede natin siyang ibalik dito sa kulungan na mayroong pugad o mayroong nest at makapag-lay na sila ng eggs. So kanina may nag-lay ng eggs dito, yun, nag-lay eggs na siya. Doon ko napulot, so hindi ko napansin na mayroon na pala siyang itlog doon. Ang nangyari kasi hindi pa ako nakapagpakain sa kanila, tinuka niya yung itlog, nabasag. So isang disadvantage na maliit yung space dahil malapit nilang makita or madali nilang makita yung itlog, kaysa naman sa malawak yung space ay nakikita nila yung iba, yung pansin nila, ibang hindi nila mapapansin yung itlog kasi nagugutom sila, siguro tinuka niya. So nangyayari yung cannibalism kapag gutom or uhaw yung ating mga manok, tinutuka nila yung mga itlog at iniinom nila. So sa mga backyard breeders, ito yung tips lang. Bili kayo ng ganito, or kung wala kayong pambili ng ganito, pwede kayong maggawa ng kawayan na kulungan, kahit maliit lang. So meron lang pwede tayong magsimula sa 2 hen or at isang rooster, or sa akin dito ay 5 yung mamaya ay sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga lahi ng mga manok ko to. 5 yung aking manok dito, 5 yung hen, tapos yung rooster natin medyo bata pa, pero hanap ako ng rooster na malaki at magsimula din ako dito. Itong lugar na to ay lagyan ko ng parang partition at mga kwarto-kwarto. So ito yung dating kusina namin, dito kami nagluluto, naghugas ng pinggan. Kaso medyo tumutulo dito yung ulan, kaya hindi na kami nagluto dito na kami sa loob, sa bahay na lang kami nagluto. So ayan, sabihin natin kung ano yung mga lahi na to manok. Ito ay Shamu Asil.
maliit pa siya dahil 5 months old pa lang siya. Sa loob naman, ito yung Shamo, Japanese Shamo. Iwan ko kung Jutako to or Tanaka. Ayun, isa ay Shamo din. Pero mayroon na yung bibili dyan. Ito ay Pama IQ. Galing lahi nito ay from Thailand. Pama IQ na manok. Magaling to sa sa away. Ito yung tinatawag nila na warrior chicken. Kasi kahit hen siya or inahen siya, matapang. Ito naman ay mga Shamo, mga old line Shamo. Hindi na natin alam, basta malalaki sila guys, almost 3 kilos. At ito yung isa, yun yung placker na Shamo. Ito yung nangitlog na. Yan. So pinakawalan ko siya kaya nangitlog na siya. Nag-set up lang tayo dito ng mga temporary na pugad kasi hindi pa tayo nakabili ng pugad. So yan o. So nagbibenta rin ako nito kapag may gustong bumili, pero pag hindi bibilhin sa tamang presyo ay iano na lang natin, ipaparamihin. So naghahanap din ako ng area kung saan tayo makapagpalaga ng manok. Yan, isang palatandaan niya na malapit na siyang mangitlog kapag yung parang umiingay siya, kumakakak. At ay isang palatandaan yung kanyang puwitan, yan ano na, malaki na, bumubukol, lalo na yung isa. So yan, yan na muna siguro yung ma-share natin. Kung sinong gusto mag-acquire ng ating manok, nagsiship po tayo ng sa Visayas, Mindanao, even sa Luzon. Pero mostly yung pinapadala namin yung Masbate. Meron kasi yung mga kinukunan din ako ng mga breed ng Shamo at Asil ng mga legit breeders dito sa Visayas. Kasi napakaraming breeders dito ng Shamo at Asil. Kasi ginagawa nila itong panlaban dito sa mga yung parang tornilyo na walang tari. Lang, pinapalaban lang talaga nila. So, kunting update lang muna nito sa ating backyard mga kanyors. Nung nakaraan medyo malawak pa yung space natin, pero dito ay naglipat tayo dito. So, lipat din yung mga manok natin. Yan. Mga large size yan mga kanyors. Very good yan mga manok. Yan. Sana maparami natin at makapagbenta tayo. At madagdagan naman yung, so actually yung malaki-laki din yung gastos natin nito, pero mababawi naman natin to. So encourage na paramihin natin yung Shamo, lalo na sa mga hindi pa na gustong sumubok Shamo. Ay masasabi ko lang, malakas, hindi madaling magkasakit yung Shamo, at saka kung pangkatay naman at pangkarne, so sulit kasi 3 to 4 months pwede natin katayin, o maabot na yan ng more or less 1 kilo. Pero ito yung pinaka mamahal ko na kasi ang ganda ng kulay brown talaga sa green legs. Siya, meron siyang balahibo sa mukha. Yan ang lalaki. So yan lang muna mga kanyors. Maraming salamat sa inyong panonood, and see you on my next vlog. Thank you so much and God bless everyone.